Kailan mo gagawin ang last will and testament, Miss Shanti? Sure ka ba na ibibigay mo sa stepmother at stepsister mo lahat ng ari-arian mo? Tanong ng abogado kong si Atty. Cuangco. Hindi agad ako nakasagot. Hindi dahil pipi ako, kundi dahil pinag-iisipan ko pang mabuti. Alam kong may dahilan si Daddy kung bakit sa akin niya lang iniwan ang lahat ng kayamanan namin at hindi sa mag-inang yon. Kahit ako, may nararamdaman din nakakaiba sa kanila. Ni hindi nga nila alam na nakakarinig din ako. Pipi ako, pero hindi ako bingi. Selective ang mayroon ako na nakuha kong trauma noong naaksidente kami ng mami noon. Pero dahil sa nangyari, ni ayaw kong makipag-usap. Tanging sign language lang ang ginagawa ko. At kapag kinakausap ako ni Daddy noon, naiirita lang ako. Dahil kaya niyang magsalita, samantalang ako ay hindi. Kaya simula noon, halos ituring niya na rin talaga akong bingi. At yon ang alam ng mag-inang Nirvana at Claire. Pero anong magagawa ko? Kanino ko iiwan ang lahat? Wala akong asawa. Wala akong anak. Mayroon na lang akong 1 taon para mabuhay. Walang mapag-iiwanan sa lahat ng mga ari-ariang pinaghirapan ng pamilya ko. Miss Shanti, tawag pa sa akin ni Atty. Cuangco. Sumenyas ako sa kanya. Wala akong ibang pagpipilian. Hindi pa ako sigurado sa gagawin ko. Natatakot ako mapunta lang sa maling kamay ang lahat ng pinaghirapan ng mga ninuno ko. Tumango naman si Atty. Cuangco. Tiyak na naiintindihan ng sinenyas ko. Alam niya na naririnig ko siya. Hindi ako nag-aalala dahil loyal siya sa aming mga Aguinaldo. Simula nang maging pipi ako, required na sa lahat ng tao sa bahay na yon na matuto ng sign language. Kahit abogado at ilang pinagkakatiwalaan kong tao, marunong din para makausap ako ng maayos. Kung ganon, hindi mo na natin to aasikasuhin. Basta i-inform mo na lang ako, Miss Shanti, kung kailan mo gustong ipagawa. Mauna na ako, may iba pa akong lakad. Nakangiting saad ni Atty. Cuangco. Tumango naman ako at nakipagkamay. Nang makaalis si Atty. Cuangco, lumapit agad sa akin si Tita Nirvana. Nag-send siya sa akin habang nagsasalita. Ano? Nagawa mo na bang last will and testament? Ililipat mo ba sa pangalan namin ni Claire ang lahat, Shanti? Umiling lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Nagpatuloy pa talaga si Tita Nirvana. Dapat ilipat mo na agad sa pangalan namin. Yan dapat ang inaasikaso mo. Kailan mo pa aasikasuhin, Shanti? Habang malakas ka pa, ayusin mo na. Hindi yung kung kailan mo gagawin, saka malapit ka nang mamatay. Natigilan ako sa paglalakad. Naiinis ako kay Tita Nirvana. Pero hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon sa kanya. Siya lang naman ang matutuwa. Iniisip na mahina ako at madaling madurog. Humarap ako sa kanya at sumenyas. Bakit ka nagmamadali kung may 1 taon pa ako para mabuhay? Hindi ka ba makapaghintay? Gusto mo sa inyo agad ang kumpanya? Gusto mo bang mawala na ako sa mundo agad? Medyo natinag naman si Tita Nirvana. Hindi naman sa ganun, Shanti. Siyempre, gusto ko pa naman naming makasama ni Claire. Bakit mo ba iniisip yan? Ayoko lang naman na maging problema mo yan kapag mahina ka na. Mukhang kalmado ang mukha ni Tita Nirvana habang nagsasign language. Pero ang inis sa boses niya, rinig na rinig ko. At hindi niya alam na alam kong pinaplastik niya lang ako. Nagmumukha lang siyang walang utak. Sumenyas ako sa kanya. Wala ka dapat ipag-alala sa akin. Huwag kang mainip. Alam ko ang ginagawa ko. Pero paano ang dapat ipapakasal sa'yo? Tanong ni Tita Nirvana habang sinesenyasan ako. Tuloy pa ba yon? Mas maganda siguro kung umurong ka na lang. Hindi ba't mas magandang desisyon yon? Total, hindi mo rin naman mabibigyan ng assurance ang Cervantes na yon. Pero kung talagang need ng merging ng mga company, bakit hindi na lang si Claire ang ipakasal? Total, sa amin mo rin naman iiwan ng company, Shanti. Seryoso ko siyang tiningnan at sumenya sa kanya. Magpapakasal pa rin ako. Ako ang nasa kasunduan, kaya ako ang magpapakasal. Ngumiwi naman si Tita Nirvana. Hindi ba't parang magiging makasarili yan? Hindi naman sa gusto kitang mawala agad sa mundo. Pero kung magpapakasal ka pa rin at may taning na ang buhay mo, ano pang sense? Kawawa naman si Cairo Cervantes. Hindi lang naman para sa kumpanyang pagpapakasal ninyo. Yun ay para magkaroon din siya ng asawa, Shanti. Alam kong hindi mo maibibigay yon dahil bilang na lang ang mga araw mo sa mundo. Nagsasuggest lang naman ako, Shanti. Mas maganda kung si Claire na lang ang magpapakasal sa halip na ikaw.
Walang pakialam na nilagpasan ko na lang siya. Shanti! Teka lang! Pag-isipan mong sinabi ko! Pilit pa ni Tita Nirvana. Lumabas na ako at lumapit kay Mang Edwin. Nasa ng susi? Naintindihan niya naman agad at ibinigay sa akin ang susi. Sumakay ako sa sasakyan. Nagulat ang driver nang makita kong sumakay sa driver's seat. Ma'am Shanti, ano pong ginagawa niyo? Gulat na tanong ni Manong Edwin. Hindi po kayo marunong magmaneho at hindi po kayo nakakarinig. Baka mapano kayo sa daan, Ma'am Shanti. Hindi ko siya pinakinggan at pinagpatuloy ang pagpapaandar ng sasakyan. Hindi niya alam na marunong ako. Pumasok ako sa driving class nang walang nakakaalam. Katulad ng kung paanong walang nakakaalam na nakakarinig naman ako. Mawawala na rin naman ako sa mundo. Bakit magpipigil pa ako? Gusto ko nalang gawin lahat ng gusto ko. Ayokong malagutan ng hininga na malungkot at sobrang pangit. Mayamyay nakarating na ako sa bar. Kumuha agad ako ng VIP room dahil gusto ko lang mapag-isa habang umiinom. Kaya lang, habang natatanaw ko ang mga nagsasayawan sa ibaba, namalayan ko na lang ang sarili kong nakikihalo rin sa dance floor. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaking pumunta sa likod ko. Umiling lang ako. Tumawa naman siya at mas sumayaw pa sa likod ko. So gusto mo strangers tayo? Ang tahimik mo pero okay lang. Maganda ka naman. Humarap ako sa kanya. Medyo nagulat pa ako dahil hanggang daig niya lang ako. May tama na ako pero tuwid pa naman akong mag-isip. Nang tiningala ko siya, bigla niyang inilapat ang mga labi sa akin. Hinaplos niya pa nga. Gusto mong sumama sa akin? Tiningnan ko siya ng mabuti. Hindi ko gawain to, pero mawawala na rin lang naman ako. Bakit hindi ko padanasin ang mga bagay na hindi ko ginagawa noon? Kaya namalayan ko na lang, ibinigay ko ang sarili ko sa estrangherong ito. At nang makatulog siya, agad na akong nagbihis at umalis sa kanyang hotel room. Mahina kong iniumpog ang noo ko sa manibela. Ang daming tumatakbo sa aking isip. Anong ginawa ko? Sana wala siyang sakit. Pero ano naman kung may sakit siya? May taning na naman ang buhay ko. Mahalaga pa ba yon? Nagsimula na akong magmaneho pa uwi. Habang nasa daan, kinakagat ko ang kuko ko. Lutang ang isip ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Bakit kasi ganito? Bakit kailangang maaga pang kunin ang buhay ko? Buong buhay ko, hirap na hirap akong maging masaya. At nakakainis na 1 taon na lang ang mayroon ako. Kakaisip ko, hindi ko na malayang may paparating na truck. Huwag! Tabi! Mabilis kong iniliko ang sasakyan. Nabangga ko yun sa puno at sumubsob ang mukha ko sa airbag. Maraming tumutunog na busina. Masakit ang leeg ko pero mas hindi ako makapaniwala sa nagawa ko. Ibinuka ko ang aking bibig. Nakakapagsalita na ako? Bakit? Wala akong pakialam kahit kinakatok ako ng mga tao sa labas. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Iyak hindi dahil sa aksidente, kundi iyak ng panghihinayang. Talagang pinaglalaroan ako ng tadhana. Kung kailan kaya ko na ulit magsalita, saka naman ako tuluyang mawawala. Bakit ngayon pa? Daddy, Mami, bakit ngayon pa? Anong gagawin ko? Diyos ko, wag niyo akong bigyan ng pag-asa kung babawiin niyo lang din agad sa akin. Humahagulgol na ako sa loob ng sasakyan. Nang bahagyang kumalma, nakipag-usap ang secretary ko sa truck driver. Pumunta naman akong mag-isa sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa loob ng taxi, tinawagan ko ang aking therapist. Nagtataka ako na tumawag ka sa akin gayong hindi ka naman magsasalita. Sabi ni Leia, ang therapist ko at aking kaibigan na rin. Wala ka namang text sa akin, Shanti. Tinanaw ko ang mga dumaraang sasakyan mula sa bintana. Nakakapagsalita na ako ulit. Narinig ko ang pagkataranta ni Leia. Oh my goodness! Wait! Talaga ba? Hindi naman to prank call? Pero hindi ka naman ganito, Shanti. Lagi kang seryoso kaya paano mo may isipang mag-prank call, right? Napairap ako. Hindi ko alam kung paano tayo nagkasundo. Tumawa naman si Leia sa kabilang linya. Pumunta ka na agad sa klinik ko. Ngayon na, Shanti. Sobrang natutuwa ako. Ngayon lang kita narinig magsalita. Sobrang sayo ko para sayo. Tipid akong napangiti sa reaksyon niya. Pupunta ako bukas, pero pupunta muna ako ng ospital. Na-aksidente ako ngayon. Titingnan ko kung may injury ako or what. Ano? Gulat na tanong ni Leia. Na-aksidente ka pero nakatawag ka pa? Paano mo nagagawang maging kalmado? Check mo lahat, Shanti. Iba ka talagang babae ka. May emosyon ka ba?
Tipid akong napangiti. Meron naman, salamat sa pag-aalala. But anyway, wag mo munang sasabihin sa iba na nakakapagsalita na ako. Well, of course, sagot ni Leia. Ako nga lang ang nakakaalam na nakakarinig ka, hindi ko pinagsabi. Hindi na kita tatanungin kung bakit gusto mong itago, Shanti. Sasakit lang ang ulo ko dahil mahirap talagang intindihin ka palagi. Nang ibaba ko ang tawag, nagkaroon ng munting kapanatagan sa dibdib ko. Masarap sa pakiramdam na makausap ang kaibigan ko. Parang kaya ko nang ikwento ang lahat sa kanya. Maya-maya'y nakarating na ako sa pinakamalapit na ospital. Pinagdikit ko ang mga hita ko nang maramdaman ng sakit doon. Naalala ko bigla ang lalaking basta ko nalang iniwan sa hotel room. Hindi na sana kami muling magkita pa. Mahinang usal ko. Sobrang daming nangyari sa araw na to. Gusto ko nang matcheck ang aking kalagayan. Baka mamaya, dahil sa aksidenteng yon, mabawasan pang oras ko sa mundo. Pero sa dami ng nailuha ko, hindi ako makapaniwala sa malalaman ko. Ano po? Sinasabi niyong walang taning ang buhay ko? Hindi ako makapaniwala sa sinabi sa akin ng doktor. Hindi ko maiwasang i-replay ang sandali sa aking isipan nang sinabi sa akin ni Dr. Benitez na kaunti na lang ang panahon ko para mabuhay. Agresibo ang sakit mo, Miss Shanti. Mayroon kang halos 1 taon na lang para mabuhay. Hindi namin ito mapipigilan. Ngunit maaari ka namin gawing komportable sa pamamagitan ng mga pag-inom mo ng mga gamot. Pero ngayon, habang nakaupo ako sa harap ng ibang doktor, ramdam kong may pagkakamali. Miss Shanti, pagkatapos suriin ang case mo ng mas maigi, sa palagay ko wala ka naman talagang malalang sakit gaya ng sinabi mo na naunang finding sa'yo. Sabi niya sa akin at nagtap ng ilang notes sa computer. In fact, kaya pa nga ito. Simple lang naman ang kondisyon mo. Masakit lang talaga't umaatake kasi hindi pa natatanggal ang kaunting clot na yan. At inirekomenda ko ang isang minor operation kung gusto mong matanggal. Napakurap-kurap ako. Isang minor surgery lang? Pagkatapos ng lahat ng sinabi sa akin, matapos ang mga oras na ginugol ko sa pag-iyak, pagkatapos kong isipin ang aking mga huling araw sa mundo, sasabihin sa akin na wala palang taning ang buhay ko? Sigurado ka po ba, Doktora Bueno? Nanginginig ang boses ko na tanong. Ibig kong sabihin, ang mga pagsusuri, ang ibang mga doktor sabi nila sa akin, 1 taon na lang ang natitira sa akin. Gulong-gulo na ang isip ko. Sa halip, binigyan niya lang ako ng isang napakapanatag ng ngiti. Naintindihan ko na nahihirapan kang iproseso, Miss Shanti. May mga pagkakataon talagang nagkakamali ang mga doktor sa kanilang diagnosis. Inirekomenda ko sa iyo ang paghahanap ng third opinion para lang makasigurado. Kailangan mong maging tiwala sa treatment plan mo para malaman mo kung sino talagang nagkamali ang diagnosis. Para hindi ka rin mabalisa pa, Miss Shanti. Nakatulala akong umalis sa klinik ng araw na yon. Pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi sa akin. May sakit ako, pero hindi sobrang lala. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Miss Shanti, magiliw nitong sabi. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalala. But the good news is, wala sa anumang panganib ang buhay mo. Mayroon kang ang kondisyon na nangangailangan ng minor surgery, pero hindi naman tumalubha at hindi nito paiikli ng buhay mo. Pakiramdam ko ay may natanggal sa dibdib ko. Ipinaliwanag niya ang sakit na mayroon ako at magagamot pa. Walang katulad na nakamamatay na sakit na pinaniniwalaan kong mayroon ako. Pero Dok, sabi ng unang doktor ko, may taning na ang buhay ko at may binigay siya sa aking gamot para kahit papano maging malakas ako. Sabi ko pa sa kanya. Tumango naman ang doktor. Pwede ko bang matingnan kung anong gamot yon? Kinuha ko agad sa bag ko ang gamot. Kinuha niya yun at binasa. May tinype sa computer bago humarap sa akin. Hindi applicable ang gamot na to sa sakit mo, Miss Shanti. Wika niya sa akin. Napalunok ako. Ano pong ibig niyong sabihin, Doc? Ipinakita niya sa akin ang label at ipinaliwanag ang mga content ng gamot. Actually, para ang gamot na ito sa utak, para sa mga pasyenteng nasa mental facility. Ginagamit itong pangpakalma pero kapag walang problemang umiinom nito, nagkakaroon ng epekto sa utak. Maaari kang makaranas ng pagkahilo, biglang maraming tumatakbo sa isip mo, sobrang lakas ng loob na parang wala kang pakialam sa paligid mo. Bigla mong gustong gawin ng mga bagay na hindi mo dating ginagawa. At kung nagtuloy-tuloy ang pag-inom mo nito, siguradong sa loob ng 1 taon, maaaring mawala ka na sa tamang pag-iisip, Miss Shanti. Parang may sumabog na bomba sa mukha ko.
Nanginginig ang aking mga kamay habang pinagmamasdan ng gamot. Sinong may kasalanan nito? Hindi ako mangmang para hindi maunawaan ang gustong mangyari ng mga taong nasa paligid ko. Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak, kung maiinis ba o magagalit. Paano kung naging takot na takot ako para sa wala? Paano ko hinayaan ang aking sarili na lamunin ng takot, gayong sa totoo lang, wala naman talaga akong malubhang sakit. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Leia. Leia? Bakit? Inaantok niya pang tanong. Kagigising ko lang, nasa ospital ka pa rin ba? Kumusta? Nagpa-general check-up ako. Umupo ako sa nakita kong upuan. Nalaman kong walang taning ang buhay ko. Wala akong malubhang sakit. Kailangan ko lang operahan at minor lang naman yon. Halatang nagising si Leia sa aking sinabi. Ha? Sure ka ba dyan? Pero sabi ni Dr. Benitez sa'yo, malala ng sakit mo, Shanti. Pinasadahan ko ng daliri ang aking buhok. Yun din ang alam ko. Nung una hindi ako makapaniwala. Kaya nagsik ako ng third opinion. Nakadalawang ospital ako kaya inabot na ako ng umaga. At pareho lang ang sinabi nila. Walang taning ang buhay ko. Eto pang nalaman ko. Ang ibinibigay sa akin ni Dr. Benitez na mga gamot, nakaapekto sa utak ko at pwede akong maging baliw. Napasinghap si Leia. Bakit ngayon lang natin nalaman to, Shanti? Napasandal ako sa backrest. Sino ang nag-recommend kay Dr. Benitez? Well, magaling siya sa ospital na yon, pero alam ko, si Tita Nirvana talagang may kilala sa kanya, Shanti. Saad ni Leia. Napapikit ako sa galit. Ayaw kong mambintang. Pero sino pa bang gagawa sa akin ito? May sense na rin kung bakit minamadali nila ako sa last will and testament. Alam na alam niyang mawawala ako sa tamang pag-iisip kapag dumaan na ang isang taon. Walang hiya ka talaga, Tita Nirvana. Sumakay ako sa sasakyan at nagsimulang magmaneho. Akala niyo ba hindi ko malalaman? Bulo kayong magplano. Mali kayo ng pinaglaruan. Ngayong natuto na ulit akong huminga upang mabuhay muli. At habang pauwi ako, nangako ako sa sarili ko na paglalaruan ko rin ang mga damdamin ng mga taong gumawa sa akin ito. Ma'am Shanti, Diyos ko, ano pong nangyari sa inyo? Pati na rin sa sasakyan. Gulat na tanong ni Manong Edwin habang aligagang sumisenya sa akin. Napabuntong hininga ko at sumenya sa kanya. Huwag kang mag-alala sa akin, maayos lang ako. Ipadala mo sa kasa para matingnan ng iba pang sira. Maagap namang tumango si Mang Edwin. Huminga ako ng malalim at dumiretso sa loob ng penthouse. Hindi ko muna sasabihing nakakapagsalita na ako. Magpapanggap muna akong pipi at bingi pa rin. Gusto ko silang paglaruan. Gusto kong makita nilang mahina ako at kayang-kaya nilang tapakan. Para alam ko kung paano ko sila tatraidorin katulad ng ginagawa nila sa akin. Natigilan ako sa paglalakad nang makita sila sa living room. Parehong nagbabasa ng magazine, sina Claire at Tita Nirvana. Hinaplos ni Tita Nirvana ang buhok ni Claire. Mas magandang meron kanyan, Claire, para makasabay ka sa mga expensive gathering. Tingnan mo yung anak ni Relanie, nakuhang ambassador. Ah! Ano ba yan? Itinapon ko ang hawak nilang magazine. Napatayo si Claire at naiinis na tumingin sa akin. Iritadong-iritado habang sinesenyasan ako. Bakit mo ginawa yon? Kumalas ako sa pagkahalokip-kip at sinenyasan sila. Gusto niyo ang kumpanya, hindi ba? Kailangan yung paghirapan ng kumpanyang itinayo ng pamilya ko kung gusto niyong mapunta sa inyo. Frustrated na sumenyas din sa akin si Claire. You are so unbelievable. Pamilya rin kami, Shanti. Hindi ba parang sobrang unfair to sa part namin ni Mommy? Tinanggap namin na walang pamana sa amin si Daddy dahil hindi niya naman pinakasalan ng Mommy ko. Pero ano to ngayon, Shanti? Wala ka bang awa? Gagawin mo lang naman ang last will and testament. Ano bang mahirap doon? Mamamatay ka rin naman. Claire! Saway agad ni Tita Nirvana. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng kapatid mo. Bakas pa rin ang ines sa mukha ni Claire. Bakit? Itinuturing niya ba akong kapatid? Hindi niya ako tinuturing na kapatid, Mommy. Akala mo kung sino? Pipi at bingi naman. Niwala nga siya sa kalingkingan ko. Hindi ako nagpakita ng emosyon. Hinayaan ko lang silang magsalita laban sa akin. Sanay na ako. Kampante sila na bingi ako at wala akong maiintindihan sa lahat. Hinawakan ni Tita Nirvana ang aking braso bago kalmadong sumenya sa akin. Alam namin na nahihirapan ka magtiwala sa amin.
Pero sana, sa tagal na rin na wala ang daddy mo, matuto mo rin kaming tanggapin at mahalin. Yun din naman kasi ang ipinapakita namin sa'yo, Shanti. Sumenyas ako sa kanya. Mahirap akong magtiwala, pero kaya nyo namang dalawa na kunin yon. Naniniwala akong mas magandang kapalit kapag pinaghihirapan. Ibibigay ko sa inyo ang kumpanya. Sa inyo ko iiwan lahat kapag nawala na ako. Pero gusto ko, patunayan nyo muna ang mga sarili nyo dahil hindi biro ang magpatakbo ng isang malaking corporation. Tumango naman si Tita Nirvana at sumenyas pa ulit sa akin. Sige, Shanti. Kahit ano gagawin namin ni Claire. Alam namin na mahirap sa'yo na mag-let go ng mga bagay. At mahirap na ngayong alam mong may taning ng buhay mo. Gustong gusto ko nang sampalin si Tita Nirvana pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Gusto ko na magsimula kayo sa pagiging mababa ang posisyon sa kumpanya. Sa maintenance ko kayo dadalhin para magtrabaho. Gigil na sumenya sa akin si Claire. Anong tingin mo sa amin? Mga janitress? Hindi ako nag-aral para lang gawin mong janitress, Shanti. Ano ba? Bakit mo ba kami pahihirapan ng ganito? Pagiging seryoso ko lang ang ipinakita ko sa kanila. Ayoko nang makipagtalo pa. Magiging paulit-ulit na lang din naman ang pag-aawayan namin ni Claire. Alam kong desperado si Tita Nirvana, kaya alam kong kakagat sila sa patibong ko. Sila naman ang gagawin kong katawa-tawa. Desididong tumango si Tita Nirvana at muling sumenya sa akin. Sige, pumapayag na kami kung yan ang gusto mo, Shanti. Mami! Tutol pa ni Claire bago ko sila talikuran. Gayunpaman, talagang may pahabol pa ang walang hiya kong madrasta. Huwag kang mag-alala, malapit na siyang mabaliw. Baka side effects lang to ng iniinom niyang gamot. Nakakaisip siya ng magkabaliwan. Dapat na matuwa tayo dahil gumagana kay Shanti ang gamot, Claire. Kaunting tiis na lang kay Shanti, anak. Mawawala rin sa landas natin ang babaeng yan nang hindi nahahalata ng kahit na sino. Ang lakas nilang mag-usap na nasa paligid ako. Malakas ang loob nila dahil siesta ng mga kasambahay at hindi sila maririnig. Kampante sila dahil akala nila bingi talaga ako. Nanginginig ako sa galit. Gustong-gusto kong parusahan agad sila, pero alam kong magiging madali lang yon para kina Tita Nirvana at Claire. Gusto kong makikita sila na unti-unting bumabagsak, katulad ng kung paano nila dinurog ang pag-asa ko sa aking buhay. Sa mga sumunod na araw, nag-take na muna ako ng vacation. Pero ang vacation na yon para sa lihim kong pagpapa-opera. Mabuti na lang at on leave din sa Leia, sinamahan niya ako. Thank you sa pagsama sa akin, Leia. Nakangiti kong sabi sa kanya. Para talaga kitang kapatid. Mahina naman siyang tumawa. Ano ka ba? Wala yun, no? Kapag inayawan kita, wala nang ibang iintindi sa ugali mo, Shanti. Ako lang ang magtsatsaga. Okay lang na mas maarte ka sa akin. Basta mas maganda pa rin ako sa'yo. Nanatili lang ang ngiti sa aking mga labi. Bagong operation hanggang matapos, palaging siyang umaalalay sa akin. Mas tinuturing ko pang pamilya si Leia kaysa kina Tita Nirvana at Claire. Tumayo si Leia at lumapit sa akin. Lunch na, gutom ka na ba? Anong gusto mong kainin? Ibibili kita, Shanti. Tiningnan ko ang labas sa malaking bintana ng ospital. Naboboring na ako rito sa hospital room ko. Bukas naman madi-discharge na ako at pwede na rin kumain. Sasama na lang ako sa'yo sa kantin. Inalalayan niya naman agad ako. Sige, yun ang ginawa namin. Kumain kami sa kantin ng sabay. Kung dati, si Leia ang madaldal, ngayon, kaya ko na rin makipagsabayan sa kwentuhan ng walang hirap. Napangiti ako at mas napagtantong masarap pa pala mabuhay. Habang naglalakad pabalik sa room, abala si Leia sa katawagan niya sa cellphone. Tinulak ko naman ang pinagkakabitan ng swero ko. Kaso, mabilis akong natigilan nang makita ang lalaking nasa harap ng ICU. Abala pa rin si Leia sa kausap. Oo, pupunta ako. Bukas ang uwi. Teka, Shanti, anong ginagawa mo? Papunta na tayo sa room mo, diba? Mabilis na napalingon ng lalaki sa akin. Halatang natatandaan niya ako. Wait, ikaw yung sabor ah. Mabilis ko siyang tinalikuran. Tulak ko ang swero ko habang hinihila si Leia na gulong-gulo. Teka, ano bang nangyayari? Bakit tayo tumatakbo, Shanti? Tanong pa ni Leia. Miss, sandali lang. Bulalas pa ng lalaki. Nang makapasok kami sa elevator, mabilis kong pinindot yon para magsara. Nagtagpo pa ang paningin naming dalawa at nang makabalik kami sa kwarto, nakahinga ko ng maluwag. Pinamiwangan ako ni Leia. Care to explain me, bakit ka tumatakbo ng ganon?
Tingnan mo yung swero mo. Sino bang lalaking yun at bakit mo tinatakbuhan, Shanti? Naka one night stand ko. Pag-amin ko sa kanya, nalaglag naman ang panga ni Leia. Sabihin mo sa akin na nagjo-joke ka lang, Shanti. Hindi mo gawain yan. Napaupo ako sa kama. Nagawa ko na. Nung gabing na-aksidente ako, bago yon, nagbar ako at nakilala ko siya. Binigay ko ang sarili ko at nang nakatulog siya, basta ko nalang iniwan sa hotel room niya. Nanlaki ang mga mata ni Leia. At ang daming nangyari sa'yo ng araw na yon. Sinuko mo na pala yan, Shanti. But in fairness, ang gwapo ah. Hindi ka nalugi. Magaling ba? Napabuntong hininga ako. Oh please, wag mo akong tanungin ng ganyan. Ang nasa isip ko lang ng gabing yon, ibigay ang sarili ko sa lalaking natipuhan ko sa bar na yon. Kasi nga akala ko isang taon na lang ang mayroon ako para mabuhay. Kung alam ko lang napakanato ni Tita Nirvana at Claire, hindi ko bibigay sa lalaking natagpuan lang sa bar. Mga walang kwentang lalaki sila. Mga liability para sa akin. At alam kong kasamang lalaking yon. Natawa naman si Leia. That's why tinakbuhan mo. Ayaw mo magkaroon ng connection, Shanti. Ang lupit mo naman. Parang siya ang naging parausan mo sa halip na ikaw. Nanlaki ang mga mata ko. Ano ba namang words yan, Leia? Tigilan na natin ang usapan na to. Napaka-vulgar mo. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya. Inasar pa ako ni Leia. I wonder, bakit kanya hinahabol, no? Siguro may kailangan siya sa'yo. O baka hindi kanya makalimutan, Shanti. Magaling ka yata. Humiga na lang ako sa kama. Kung sasagot pa ako, hindi ako titigilan ni Leia. Napakausisan niya pa naman. Hindi ko dapat isipin ang lalaking pinagbigyan ko ng aking sarili, lalo na at may nakatakdang ipakasal sa akin. Kailangan yun ang isipin ko dahil tiyak akong may plano rin doon sina Tita Nirvana at Claire. Kaya nang makauwi ako, ang tungkol sa engagement sa mga Cervantes ang aking inuna. Seryoso ba talagang Shanti na yun, Mommy? Tanong ni Claire kay Tita Nirvana. Natigilan ako at nagtago sa dilim. Humalokip-kip ako at sumandal sa pader. Talagang hindi sila nauubusan ng plano sa akin. Ang alam niya may taning na ang buhay niya. Bakit pa siya magpapakasal kay Kairos? Nababaliw na siya. Naiinis na sabi ni Claire. Sa akin dapat mapunta si Kairos, Mommy. Hindi siya pwedeng makasal kay Shanti. Alam mo, kapag sa akin kinasal si Kairos, Mommy, kahit hindi na natin to habulin, itong mga kayamanan ni Shanti, kay Kairos pa lang, buhay reyna na ako. Kung sakaling pumalpak, at least may backup tayo. Kasi asawa ko ni Kairos. Nagsalita naman agad si Tita Nirvana. Claire, tumigil ka. Sakyan na lang muna natin ang gusto ni Shanti. Isa pa, sa tingin mo papayag silang maikasal ka kay Kairos, gayong hindi pa nakapangalan sa atin ang company? Mag-isip ka nga, Claire. Huwag puro landi ang pinapairal. Hindi tayo papansinin ng mga Cervantes dahil wala naman tayong karapatan. Si Shanti pa rin ang kikilalanin nila. Nasa boses ni Claire ang desperasyon. What if sabihin nating may taning ng buhay ni Shanti? Sure ako, hindi nila itutuloy ang kasal. Nahimigan ko ang pagkairita sa boses ni Tita Nirvana. Mag-isip ka, Claire. Actually, napag-isip-isip ko rin lang ito nung nakaraan. Kapag sinabi nating may taning ang buhay ni Shanti, baka mas lalo lang nilang ipilit ang kasal dahil magkakaroon sila ng karapatan doon. Hindi natin kilala ang mga Cervantes. Paano kung mas tuso pala sila kaysa sa atin? At kung aakitin mo man, sa tingin mo, mapupunta sa atin ang kayamanan nila? Hindi tayo sigurado. Malaking problema yun, Claire. Ang dapat nating isipin kung paano tayo magkakaroon ng kontrol sa kayamanan ni Shanti. Dahil kapag nakuha na natin yon, pwede na natin siyang itapon kung saan at landiin mo ang Kairos na yon hanggat gusto mo. Pagkatapos kong marinig yon, mas lalo lamang nadagdagan ang galit ko sa kanila. Plano pa sila ng plano, sisirain ko lang din naman ang lahat. At ang mga Cervantes, alam kong kaalyado sila. Family friend na sila ng mga ninuno namin. Yun nga lang, hindi ko pa sila nakikilala dahil maraming trahedyang nangyari sa amin. Hindi naman siguro tatatag ang kasunduan kung pareho lang kaming magtatraiduran. Pero ang hindi ko inasahan, gusto pala ni Claire si Kairos Cervantes. Mahina akong tumawa. What if ikaw ang baliwin ko ngayon, Claire? Kaya nang dumating ang araw ng pakikipagkita ko sa mga Cervantes, sinigurado kong mas maganda ako kaysa kay Claire. Kaya lihim akong natawa nang makita ang reaksyon niya. Lumapit sa akin si Tita Nirvana at sumenyas. Ang ganda mo, Shanti. Hindi ako ngumiti o nagpakita ng kahit na anong reaksyon. Hindi ko talaga alam kung bakit sasama pa sila.
Alam kong ako lang naman ang kailangan makita ng mga Cervantes. Pero hahayaan ko na lang dahil gusto ko rin makita ang reaksyon ni Claire habang kasama ko si Kairos. Habang nasa biyahe, sinenyasan ako ni Tita Nirvana. Ano sa tingin mo? Baka ma-turn off sila kapag nalamang pipi at bingi ka, Shanti. Sumenyas ako sa kanya. Alam nila ang tungkol sa kondisyon ko. Hindi ko nakikitang kahinaan to. Kung silang ma-turn off, problema na nila yon. Hindi ko problema. Nagdala rin ako ng sign language interpreter para mas makausap ko sila ng maayos. At hindi kayo maaabala ni Claire na tulungan pa akong makipag-usap sa mga Cervantes. Awkward namang tumawa si Tita Nirvana at sumenyas ulit sa akin. Oo nga naman, Shanti. Problema na nila yon. Tumango lang ako. Kahit naging pipi ako sa loob ng ilang taon, hindi kailanman nabawasan ang confidence ko ng dahil doon. Siguro, dahil alam ko sa sarili kong makakapagsalita pa naman ako. Bukod doon, ang pagkakaalam nila na bingi ako, pakiramdam ko ay kalakasan ko mula sa kanila. Kapag nagpapanggap ako na walang naririnig, nalalaman ko kung sino ang totoo sa akin at hindi. Confident pa akong naglalakad papunta sa restaurant at nang makaharap ko ang mga Cervantes, magiliw sila sa akin. Kahit papaano, medyo na-feel at home ako sa kanila. Ang alam ko mga tunay na kaibigan sila ni na mami at daddy nung high school. Kaya pakiramdam ko mga magulang ko ang yumakap sa akin. It's nice to finally see you again, Iha. Nakangiting sabi sa akin ng ginang na agad namang ininterpret ng interpreter na dala ko. Palaging ganoon ang daloy ng usapan at kahit medyo abala, hindi ko nakita sa mga Cervantes na nawiwirduhan sila kapag kailangan pa ng sign language interpreter. Nagsalita si Tita Nirvana. Oo nga pala, nasan si Kairos? I thought magiging usapan ito about sa engagement ni na Kairos at Shanti. Sumagot naman ang ginang. Papunta na siya, pasensya na't na late. Pinuntahan pa kasi ang lolo niya sa ICU. Naging routine na yun ng anak ko since malapit talaga si Kairos sa lolo niya kaysa sa amin. Uminom ako ng wine at pinagmasdan ng pagbusangot ni Claire. Napapaisip tuloy ako kung anong nagustuhan niya sa mapapangasawa ko. May nakapaskil pang ngisi sa akin, pero biglang naglaho nang makita ko ang lalaking pumasok. Nang mapatingin si Kairos sa akin, umawang ang kanyang bibig. So, ikaw pala si Shanti, ang mapapangasawa ko. Napakagatlabi ako at bumaba ang tingin sa kandungan. Anong klaseng laro ba ang ibinibigay ng tadhana sa amin? Sa dami ng lalaki, bakit siya pang nakilala ko sa bar at pinagbigyan ko ng sarili? Magkakilala na kayo, Kairos? Tanong ng mama niya. Nagtanggal ng botones ng coat si Kairos at umupo sa harap ko. Let's just say na maliit lang po ang mundo para sa aming dalawa. Nakangisi pa si Kairos pero nang makita akong sumenya sa kanya, unti-unti yung naglaho. Ikinagagal akong makilala ka, Kairos. Tila dismayado na malaman ang kondisyon ko kahit alam kong may ideya na naman siya. Napatingin ako kay Claire na nasa mukha ang pang-aasar. Napailing ako. Pwede akong magsalita ngayon sa harap nilang lahat pero hindi ko sisirain ang plano ko dahil lang disappointed sa akin si Kairos. Mukhang hindi yata inaasahan ni Kairos ang kondisyon ni Shanti. Saad ni Claire sabay tingin sa binata. Disappointed ka ba? Turn off ka na? Umiling naman si Kairos. Hindi, nagulat lang. Paano ko magiging disappointed kung si Shanti naman ang mapapangasawa ko? Hindi siya makapagsalita at hindi rin makarinig, di ba? But look at her. Good leader ng isang matatag na corporation. Tumaas ang isang kilay ko at hinamon siya sa tingin. Hindi ko alam kung saan patungo ang mga sinabi ni Kairos. Gayunpaman, medyo na-please ako dahil nakita ko ang naiiritang reaksyon ni Claire. Tumawa na parang Santa Claus ang ama ni Kairos. Tama bang naririnig ko sa'yo, anak? Parang kahapon lang, grabe ang pagtutol mo. How come na tila gustong-gusto mo na si Shanti? Pinagpalit ni Kairos ang mga plato namin at nasa akin na ang nakahiwang steak. Well, pwede namang magbago, hindi ba? Nagpatuloy ang magaan na pag-uusap. Hindi naman ako nakikihalo at mas madalas lang akong makinig. Samantalang si Kairos, hindi na natanggal ang tingin sa akin. Parang leon na minamatyagan ako. Tila gusto niya akong kausapin pero hindi siya makabuelo. Maya-maya'y nagsalita si Kairos at tumingin sa akin. Sa tingin ko naman, malinaw ng usapan tungkol sa engagement. Pwede na ba kaming umalis ni Shanti? Gusto ko ng solong oras kasama siya para mas magkakilala pa kami. Natigilan ako at napatingin din sa kanya. Hindi ko talaga alam kung anong gusto niyang mangyari. Ano ba talaga ang gusto ni Kairos? Napatingin ako kay Claire nang maghimutok siya. Ha?
Saan kayo pupunta, Kairos? Sasama ako. Kaso, hindi na pinakinggan ni Kairos si Claire. Hinila niya na ako palabas. Maya-maya ay nakarating na kami sa labas ng restaurant, kaya binawi ko ang kamay ko sa pagkakahawak sa kanya. Kailangan nating mag-usap, Shanti. Seryosong saad ni Kairos. Sinenyasan ko naman siya agad. Hindi kita maintindihan. Tinalikuran ko siya. Tinawag niya ako, pero nagkunwari akong hindi ko siya naririnig. Mabuti na lang, magandang excuse ang pagpapanggap ko bilang bingi. Kaso, natigilan ako sa sunod niyang sinabi. Alam kong hindi ka bingi. Nakakarinig ka, Shanti, dahil nang sinabi ko sa'yong gusto kita sa kama ko. Pumayag ka, hindi ba? Nagkaroon ka ng masayang gabi ng... Nagmamadali akong naglakad pabalik kay Kairos at mabilis na tinakpan ng kanyang bibig. Bakas naman sa mga mata niyang nasisihan siya sa ginagawa sa akin. Mabilis ko siyang hinila nang dumating ang sasakyan niya. Ngisi-ngisi naman siya sa akin. Ang saya mong tingnan na mawala ang poise mo, Shanti. Para kang dragonesang madadapa. Napairap naman ako at humalukip-kip. Ayaw ko siyang kausapin. Nababanas lang ako. Gustong-gusto ko na siyang sigawan. Saan mo gustong pumunta? Tanong pa ni Kairos sa akin. Sumenyas ako sa kanya. Gusto ko nang umuwi, marami pa akong gagawin. Kumunot naman ang noo niya at ibinigay ang cellphone sa akin, pero itinapon ko yun sa kanya. I-type mo mga sinasabi mo, please. Hindi kita maintindihan. Kung magiging asawa kita, dapat pala pag-aralan kong sign language. Gusto ko tang makausap. Umiwas ako ng tingin at tumingin na lang sa bintana. Wala naman akong ibang sasabihin sa kanya. Nahihirapan akong tumingin kay Kairos. At sa unang pagkakataon, simula nang hindi ako makapagsalita, ngayon lang ako nahiya at sa harap niya pa talaga. Ayaw mo akong kausapin? Sabi ni Kairos. Then fine, ako na lang ang magsasalita na parang siraulo rito. At sagutin mo na lang ako sa mga tanong ko kapag feel mo na sagutin ako, Shanti. Tahimik lang ako. Pababayaan ko na lang siya sa gusto niyang mangyari. Bakit ka nasa bar na ganun? Medyo naiinis na tanong ni Kairos. Alam mo, Shanti, unang kita ko pa lang sa'yo sa bar na yon. Mukha kang inosente sa lahat ng bagay. Alam mo bang ang dami-daming nakatingin sa'yo ng gabing yon? Naiinis kong kinuha ang cellphone sa kanya at nag-type. Wala kang pakialam sa gusto kong gawin. Kaya ko ang sarili ko. Sa lahat ng lalaking nandun, ikaw lang ang lumapit sa akin at niyaya ako. Kung gusto mo akong mag-ingat, dapat pala layuan kita. Napasinghap naman si Kairos nang mabasa yon. Mas lalong hindi ko gagawin yon. Ako ang mapapangasawa mo. Mabuti na lang, ako ang nandun at sa'yo pumatak ang tingin ko. Kundi, baka may iba nang nagdala sa'yo sa hotel. Bakit ka nandun, Shanti? Walang experience, pasayaw-sayaw sa bar. Paano kung ibang lalaking lumapit sa'yo? Alam mong ikakasal ka sa akin. Bakit mo ibibigay sa ibang sarili mo? Mabuti na lang talaga ako ang nandun. Mabait ako, matino at pananagutan kita. See? Niligtas kita, Shanti. Napairap naman ako. Sobrang daming sinasabi ni Kairos. Siraulo rin naman siya. Wala siya sa bar na yon kung hindi rin siya naghahanap ng malalanding babae. Hinawakan ni Kairos ang kamay ko pero agad kong iniwas yon. Napakasungit mo. Nagpatuloy pa si Kairos, parang utang na may sinisingil. At bakit ka agad umalis sa hotel room? Alam mo bang naramdaman ko nang magising ako na wala ka, Shanti? Hindi ko alam ang pangalan mo. Parang ginamit mo lang ang katawan ko. Feeling ko ang dumi-dumi ko ng umagang yun para umalis ka agad. Ganun lang ba ako sa'yo? Ha? Umawang ang bibig ko sa mga sinabi ni Kairos. Para siyang manok na putak ng putak. Sa aming dalawa, parang siya ang nawalan at sinuko ang lahat. Nang makita ni Kairos na tulala ako, ginulo niya ang buhok niya at halatang frustrated. Wala ka man lang bang sasabihin? Ano, Shanti, kapag ba pinakasalan kita at mag-asawa na tayo, titingnan mo lang ako ng ganyan kahit inis na ako? Suyuin mo ako, Shanti. Hindi ko na napigilan ang mapangiti. Maya-maya'y tumawa ako ng tahimik. Bakit kaya akong patawanin agad ng lalaking ito? Hinawakan ni Kairos ang kamay ko. Bakit mo tinatago? Humarap ka sa akin. Gusto kong makita ang tawa mo, Shanti. Hinampas ko ng malakas ang kanyang kamay pero may ngiti pa rin naman siya sa mga labi. Ang sarap mong pasayahin. Tumikim ako at pinakalmang sarili. Dinutdut pa ni Kairos ang pisngi ko kaya panay ang aking iwas. Huminga ng malalim si Kairos. Anyway, simula ngayong araw, susunduin at ihahatid na kita. Ako ng bagong director ng company mo kaya doon ako pansamantalang mag-o-office. Para makita rin kita palagi, Shanti. Marahan na lang akong tumango, napasandal ako sa headrest at marahang pumikit. Kay sarap malaman na mabubuhay pa ako ng matagal.
Katulad ng gustong mangyari ni Kairos, sa kumpanya na nga muna siya nag-opisina. Madalas kaming magkita at madalas niya akong ayain kung saan-saan pagkatapos ng trabaho. Minsan ay nahuhuli ko siyang nag-aaral ng sign language at na-appreciate ko yon. Walang nagsabi sa kanya na kailangan niyang matuto, pero para sa akin, gagawin niya ang lahat, makausap lang ako ng maayos. Nagpapakahirap ka pa, nagsasalita na naman ako. Natatawang usal ko bago umalis sa tapat ng kanyang opisina. Shanti! Tawag sa akin ni Tita Nirvana at Sumenyas. Nakikita mo naman ang ginagawa namin, di ba? Maayos namin ginagawa ang trabaho namin bilang janitress. Napatingin ako kay Claire na diring-diri habang nagmamap. Wala talaga siyang pag-asa. Masama na nga ang budhi, saksakan pa ng arte. Sumenyas ako sa kanya. Ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa niyo. Huwag kayong mag-alala at magkakaroon din ng bunga ang mga ginagawa niyong mag-ina. Ituloy niyo ang pagiging janitress ninyo. Utu-utu namang tumango si Tita Nirvana. Sige, asahan ko yan na. Habang hindi pa malala ang sakit mo, sana ayusin mo ng last will and testament para hindi mo na problemahin sa pagtagal, Shanti. Hindi ako sumagot at diretso lang sa paglalakad. Pasasakayin ko silang mag-ina sa mga plano ko. At kapag kapit na sila, saka ko sila ihuhulog na dalawa sa mga patibong ko. Kaya lang bago pa mangyari yon, mukhang sasagadin muna ni Claire ang pasensya ko. Sige na, Kairos. Ako na lang ang mahalin mo. Mas okay ako kaysa kay Shanti. Mas maganda at sexy ako sa kanya. Tingnan mo. Rinig kong sabi ni Claire. Narinig ko rin ang boses ni Kairos. Ano ba? Umalis ka dyan. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa akin. Hindi kita papatulan, Claire. Binuksan ko agad ang pinto. Umismid ako nang makita ko si Claire na nakapatong sa kandungan ni Kairos. Shanti, kaya ko magpaliwanag. Yung nakita mo, wala yon. Tinutulak ko siya pero ayaw niyang umalis. Paliwanag agad ni Kairos. Humalukip-kip si Claire. Kairos, gumawa ka man dyan ng maraming beses. Hindi ka maiintindihan ng Shanti na yan. Bingi siya at hindi makapagsalita. Kapag pinakasalan mo siya, maboboring ka lang. Tahimik si Shanti sa kama. Kung ayaw mong magsisi, huwag mo siyang pakasalan. Ako na lang, Kairos. Mas makikinabang ka pa sa akin. Galit na lumingon si Kairos kay Claire. Tumigil ka. Hinding-hindi kita papatulan. Walang-wala ka sa kalingkingan ni Shanti. Ayaw kong makisali sa sigawan nila. Ibababa ko lang ang sarili ko sa level ni Claire. Ayaw kong mangyari yon. Tumingin ako kay Kairos. Marahan kong pinadaan ng daliri sa kanyang dibdib. Umawang naman ang bibig niya at nagpadala ng tinulak ko siya sa upuan. Yun pa lang ang ginagawa ko, pero para na siyang nahihipnotismo. Shanti! Usal niya sa pangalan ko at napalunok. Bigla akong hinila ni Claire at mabilis na itinulak. Manghahagaw ka talaga kahit kailan. Kami naman ang unang nagkakilala ni Kairos. Dapat sa akin siya ikakasal. Sinalo naman ako ni Kairos. Ramdam na ramdam ko ang galit niya para kay Claire. Nang tingnan ko ang malandi kong stepsister, mahina akong tumawa. Nakuha ko ang reaksyong gusto ko mula sa kanya. Umupo ako sa swivel chair ni Kairos. Hindi ba't janitress ka rito? Bulalas ni Kairos. Umiling si Claire at itinuro ako. Hindi naman ako janitress dapat dito. Si Shanti ang may pakana sa lahat ng to. Hindi mo ba nakikita? Kami ang inaalila ng babaeng yan. Kami ang biktima. At kami ni Mami, sunod-sunuran naman kami. Bakas pa rin sa mukha ni Kairos ang galit. Wala akong pakialam. Hindi mo ako nare-respeto at hindi mo nare-respeto si Shanti. Huwag na huwag ka na ulit tutungtong sa floor na to. Hindi na kita gustong makita pa. Kahit stepsister ka ni Shanti, wala akong pakialam. Namuo ang mga luhas sa mga mata ni Claire. No, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi mo dapat pakasalan ng babaeng yan. Kumunot ang noo ni Kairos. At sino ka sa buhay ko para sabihin yan? Wala kang karapatan na diktahan ako kung sino ang gusto kong pakasalan. Masyado ka lang nangingialam. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Pilit na hinawakan ni Claire si Kairos. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. May taning ng buhay ni Shanti. 1 taon na lang ang itatagal niya. Mahina akong tumawa nang dumaan ang katahimikan sa office. Kung masabi ni Claire na konti na lang ang ilalagi ko sa mundo, parang totoong totoo. Umigting ang panga ni Kairos. Umalis ka na, Claire. Pero Kairos, umalis ka na. Mariing sabi ni Kairos. Nang makaalis ang magaling kong stepsister, napaupo naman si Kairos sa sofa. Hindi siya makatingin sa akin, tila naghihina sa nalaman. Halika rito, Shanti. Marahang sabi ni Kairos. Tumayo naman ako at lumapit sa kanya. Uupo ako sa kanyang tabi, pero kinandong niya ako.
Naramdaman ko na lang ang mahigpit niyang yakap sa akin. Sinenyasan ko siya. Huwag kang maging malungkot. Pero hindi talaga mapigilan ni Kairos. Totoo bang sinabi ni Claire? Talaga bang may taning ng buhay mo at 1 taon na lang ang itatagal mo, Shanti? Oo, may taning ng buhay ko. Senyas ko sa kanya. Ngayong nalaman mo na, pakakasalan mo ba ako? Napamura si Kairos at mahigpit akong niyakap. Nararamdaman ko ang mga lubuhan niya sa aking balikat. Matamis akong napangiti. Ramdam kong minamahal na ako ng lalaking ito. Pakakasalan kita kahit sa ang simbahan pa, Shanti. Magpakasal na tayo bukas. Ayoko nang patagalin pa to. May 1 taon na lang ako kasama ka. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Puno ng emosyon, nasabi niya sa akin. Hinaplos ko ang buhok niya at marahang bumulong sa kanyang tenga. Mahal kita, Kairos. Napasinghap si Kairos at gusto agad kumawala sa akin. Pero hindi ko siya hinayaan. Wala akong sakit. Walang taning ang buhay ko. Nang makita mo ako sa ospital na tinakbuhan pa kita, ganun lang yon. Yun lang ang sakit ko. Lumayo na si Kairos sa akin at hindi pa rin makapaniwala. Wait, wala akong naiintindihan sa mga sinasabi mo. Nakakapagsalita ka na, Shanti? Tumango naman ako. Nang nilayasan kita sa hotel room, na-aksidente ako. Tiningnan niya agad ako. Nagpa-check up ka na ba? Pinatingnan mo na ba? Sinabi ko na sa'yo, Shanti, hindi ka dapat umalis agad nang may nangyari sa atin. Mahina akong tumawa. Okay lang, naging way naman yun para makapagsalita ulit ako. Bukod doon, nalaman ko rin na niloloko lang ako ng mga taong nasa paligid ko, Kairos. Tiningnan niya ako ng mabuti. So, all this time, nakakapagsalita ka na pala? At nagpapanggap ka pa rin na hindi? Nang malaman kong ikaw ang fiancé ko, sobrang na-frustrate ako sa'yo. Ako lang ang nagsasalita at kung tingnan mo pa ako, para kang diring-diri sa akin, Shanti. Marahan kong pinisilang ilong niya. I'm sorry, hindi ko alam kung dapat bakit ang pagkatiwalaan dahil hindi pa naman kita kilala. Cute ka naman. Umismid si Kairos. Kailangan mong bumawi sa akin. Ngayon pwede mo na akong pagkatiwalaan. Anong plano mo? Tutulong ako sa'yo. Umiling agad ako. Wag na, kaya ko na to. Ako nang bahala. Alagaan mong sarili mo dahil magpapakasal pa tayo. Napakagatlabi si Kairos at mas talo akong hinila. Sigurado ka ba na mabubuhay ka pa ng matagal? Hindi ka naman nagsisinungaling, Shanti, para panatagin lang ako, di ba? Hinaplos ko ang kanyang mukha. Hindi, akala ko lang talaga may taning ang buhay ko. Kaya naisip ko rin na 1 taon na lang ako mabubuhay. Bakit hindi ko pa ibigay ang sarili ko sa lalaking type ko sa bar na yon? Mayabang naman siyang tumingin sa akin. Mabuti na lang type mo ako, Shanti. May hirapan kang tanggihan ako. Paano na lang kapag kinasal pa tayo? Napailing na lang ako at mahinang tumawa. Yan na lang talaga palagi ang nasa isip mo. But anyway, yun nga, dahil sa aksidente, pumunta ako sa ospital. Nagpa-check up ako. Sinabi sa akin na hindi naman totoo na may taning ang buhay ko, Kairos. 2 doktor ang pinuntahan ko at parehong sinabi nila. At ang isang doktor, sinabi niya sa akin ang iniinom kong gamot, hindi nakakatulong sa akin kundi ginagawa kong baliw. Umigting ang panga ni Kairos. At sina Tita Nirvana at Claire ang may pakana ng lahat ng yan, Shanti. Marahan akong tumango. Gusto nilang makuha ang kumpanya at mga kayamanan ng pamilya ko, Kairos. Atat na atat silang gumawa ako ng last will and testament. Pero ang hindi nila alam, may ideya na ako sa lahat ng mga pinagagagawa nila. Kaya silang napapaikot ko sa mga palad ko ngayon. Ngumisi naman si Kairos, halatang proud sa akin. Hindi na ako magtataka kung bakit kahit naging ganyan ang kondisyon mo sa loob ng maraming taon, hindi ka mapabagsak ng ibang negosyante. Mukha kang mahina pero delikado kapag kumilos. Wais ka mag-isip, Shanti. Marumi maglaro pero nasa katwiran pa rin. Pwede bang mahulog ulit ako sa'yo? Mas lalo lang kitang minamahal. Napangiti ako at niyakap si Kairos. Mabuti na lang talaga wala akong malubhang sakit. Kung hindi ko nalaman, baka pigilan ko lang ang sarili kong mahalin si Kairos. At baka masira pa ng tuluyan ang buhay ko dahil kina Tita Nirvana at Claire. Pero hindi ko mapapalampas ang ginawa ni Claire kanina. Kaya pagka-uwi ko, sinalubong ko siya ng sobrang lakas na sampal. Bakit mo ginawa yon? Sigaw ni Claire. Wala nang pakialam kung naiintindihan ko ba o hindi. Gulong-gulo naman si Tita Nirvana. Ano bang nangyayari? Shanti, bakit mo naman sinampal ang anak ko? Sumenyas ako para sa kanilang dalawa. Sampal para sa pang-aakit ng fiancé ko. Tapusin na natin to. Gusto niyang gawin ko na ang last will and testament, di ba? Fine, gagawin ko na.
Iaanunsyo ko rin sa anniversary party ng company na ililipat ko na sa pangalan nyo ang kumpanya at lahat ng ari-arian. Maghanda na kayo. Tuwang-tuwa naman si Tita Nirvana at sumenya sa akin. Talaga bang gagawin mo na yon? Sige, magpapatawag na kami ng designers. Kailangan magaganda ang suot namin sa takeover ng company. Salamat, Shanti. Salamat at aasikasuhin mo na. Kitang-kito ko ang tuwa kay Tita Nirvana. Si Claire na kahit naiinis pa rin, bahagyang kumalma nang malamang ibibigay ko na sa kanilang company. Pero ang hindi nila alam, ibang pasabog ang ibibigay ko sa kanila. Stunning, Shanti. Ready ka na? Tanong sa akin ni Kairos. Marahan akong tumango at humawak sa braso niya. Handa na ako. Ngumiti naman siya at sinabayan ako sa paglalakad. Papunta na kami sa hall at nang buksan ang pinto para sa amin, naglakad kami ni Kairos papunta sa maliit na entablado. Nakita ko si Tita Nirvana at Claire na malapit din sa harap. Nang humupa ang palakpakan, pumunta na ako sa harapan. Hinawakan ko ang microphone. Maraming nagtaka sa ginawa ko. Sina Leia at Kairos pa lang naman ang nakakaalam na nagsasalita na ulit ako. Napatingin ako kay Leia. Tumango naman siya sa akin. Alam kong siya ang nagdala rito kay Dr. Benitez. Pinaamin namin siya at paaaminin din namin sa harap ng lahat ng tao. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko. Napatayo si Claire. Nakakapagsalita ka, Shanti? Hindi ko siya pinansin at mabilis na nagpatuloy. Alam ko na nanghina ang mga loob nyo. Kumalat ang balitang may taning na ang buhay ko at may 1 taon na lang ako para mabuhay. Private information dapat yon na sa loob lang dapat ng aming pamilya. Pero talagang kumalat pa rin. At baka nag-aalala kayo para sa kumpanya. At nandito ako para sabihin sa inyo na hindi ako mawawala. Hindi ako aalis sa posisyon ko bilang CEO. Ako pa rin ang mamamahala sa company na pinaghirapan ng pamilya ko mula pa sa aming mga ninuno. Tumayo si Tita Nirvana at tumabi sa akin. Anong sinasabi mo? Ginawa mo ng last will and testament, di ba? Anong sinasabi mong hindi ka aalis sa posisyon mo, Shanti? Nagpatuloy lang ako. Asahan yung mas magiging mas maigi ang development ng company. Naputo lang sinasabi ko nang bigla niyang agawin sa akin ang microphone. Delusional na si Shanti dahil sa sakit niya. Ang totoo niyan, ako nang tatayo bilang CEO ng kumpanya. Dahil tingnan niyo naman, malapit nang mawala sa mundo si Shanti. Kailangan niya nang magpahinga. Hindi totoong may malubhang sakit si Miss Shanti. Umalingaw-ngaw ang boses ni Dr. Benitez. Natigilan si Tita Nirvana. Humalukip-kip lang ako at nagsimulang panoorin ang magandang palabas sa harapan ko. Mas lalo akong napangisi nang maramdaman ko sa likod ko si Kairos. Bakas ang galit sa mukha ni Tita Nirvana. Anong sinasabi mo? Ikaw ang doktor niya. Sinabi mong may tanin ng buhay niya, di ba? Umiling si Dr. Benitez. Walang malubhang sakit si Miss Shanti. Gawa-gawa ko lang ang diagnosis dahil inutusan ako ni Nirvana. Siya ang may pakana sa panluloko kay Miss Shanti. At inutusan niya rin ako na nabigyan ng gamot si Miss Shanti na magdudulot sa kanya para mawala sa tamang katinuan. Umiling si Tita Nirvana. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Binitiwan niyang microphone. Mabilis niya akong sinugod pero mabilis na pumagitna si Kairos. Subukan mo pang saktan si Shanti. Talagang madadagdagan ang kaso mo. Galit na galit si Tita Nirvana. Niloko mo rin kami, Shanti. Nakakapagsalita ka na pala. Napakadamot nyo. Pareho kayo ng ama mo. Hindi kayo nagtira sa akin. Wala akong ibang ginawa kundi paluguran kayo. Pero pinagdamot nyo lang sa akin, Shanti. Kaya masisisi mo ba ako kung bakit ako naging ganito? Napailing ako. Tita, ikaw ang may kalokohan. Ikaw ang nag-isip ng masamang plano sa akin. Hindi ako madamot. Kung walang naiwan sa inyo si Daddy, baka ako pang nagbigay. Pero mga gahaman kayo. Gusto nyo lahat sa inyo. At kaya niyong gumawa ng masama para lang sa kayamanan. Pinadampot ko na sila sa security. Nagwawala pa ang dalawa pero wala na rin namang nagawa. Ipapahold ko muna sila sa security ko at baka makatakas pa sila. Kinuha ko rin ng security si Dr. Benitez. Pagkatapos ng gulo na yon, inasikaso ko na ang kaso laban kina Tita Nirvana at kay Claire. Nabilanggo naman sila at halatang sising-sisi. Si Dr. Benitez naman nawala ng lisensya dahil sa ginawa sa akin. Hindi nagtagal, natuloy na rin ang kasal namin ni Kairos. 2 taon pagkatapos ng kasal, nagkaroon agad kami ng anak na kambal. 1 babae at 1 lalaki.
Huwag kayong tumakbo dyan, maraming bato. Dito na lang kayo kay Sha at Eros. Bilin ko sa kanila. Maya-maya naman ay tumabi sa akin ang aking asawa. Ang kulit ng mga anak natin. Napairap ako. Mana sa'yo. Tumawa naman si Kairos. Mabuti na lang at sa akin kapag sa'yo masakit sa ulo siya, auntie. Mahina na lang akong tumawa. Habang pinagmamasdan ko ang pamilyang mayroon ako ngayon, napupuno ng kagalakan ng puso ko. Sa wakas, nasa tabi ko na ang mga totoong nagmamahal sa akin at itinuturing talaga akong pamilya. Ang kwento ni Shanti ay nagpapaalala sa atin na maaaring mabilis gumawa ng kasinungalingan. Ngunit lagi pa ring nahihigitan ng katotohanan at ang karma ay hindi tayo nakakalimutan. Kaya matuto tayong maging tapat at mabuti kanino man. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.